Ang tema natin ngayon, nararapat ba na bautismohan ang sanggol ayon sa Biblia? Ayan. Ano pa? Ano ba ang kahulugan ng salitang bautismo at bakit pinaninindigan ng simbahang Katoliko ay lahat ay kinakailangang bautismohan? At diba? Yung paraan ba ng bautismo, Brother Arnold, lubog lang o hindi ba balido kung ito isagawa sa paraang wisik? Yan ang mga tema natin. Kaya po dahil sa napakaganda ng ating tema ngayon, ay ihanda na po ninyo ang inyong mga papel at ang mga pansulat para sa ating mga linya ng ating telepono, no? Ang atin pong maaari po kayong tumawag para makabahagi naman kayo sa aming pagtalakay ngayong gabi sa 531-6774 at 531-2660. Maaari din po kayong mag-text sa 0921-232-3660 at sa 0916-773-6928. Ayan. Inaanyayahan po namin kayong makipagtalakayan sa amin. Magtanong po kayo, tanungin po ninyo ang mga nagsasalita rito, yung dalawa pong pantas dito sa aking harapan. Pantasa? Oo, mga fantastic. Ayan, si Brother Tony at saka si Brother. Kayang-kaya niya po nilang sagutin ang inyong mga tanong. Wag naman. Ayun, bakit naman? Bakit? Kaya sa tulong at awa ng Diyos. Ang sabi ko, wag naman pagpapakumbabayan. False humility ang tawag dyan. Ayan. Bueno. Mas maganda, alam nyo naman sisimulan natin ito sa ating yung turo nating Katoliko, kasi mahirap naman kasing magdadadada kami rito pagkatapos ano ba talaga yung turo ng Katoliko, ano ba yung paninindigan, kasi meron tayong sa lahat ng mga ginagawa natin, sa lahat ng mga doktrina natin, di ba, meron tayong paninindigan. Hindi kagaya ng iba dyan Kung ano lang ang pumasok sa isip, Oo, kulang-kulang pa, no? Kulang-kulang yung aral. Kulang-kulang din sila. Ayan. Liwanagin natin, ano ba yung aral Katoliko hinggil sa pagbabautismo sa mga sanggol? Yan. Brother Jay, ano ba yung aral ng Katoliko dyan? Ito, basahin natin. Baptism is a manifestation of the Father's prevenient love, a sharing in the Son's paschal mystery, and a communication of new life in the Spirit. It brings people into inheritance of God and joins them to the body of Christ, the Church. In view of this, Christ's warning in St. John's Gospel, unless one is born of water and Spirit, one cannot enter the kingdom of God, John 3:5, must be taken as an invitation of universal and limitless love, the words of a father calling all his children and wishing them to have the greatest of blessing. This pressing and irrevocable call cannot leave us indifferent or neutral, since its acceptance is a condition for achieving our destiny. Alam mo, Brother Jay, yung unang-unang sinabi diyan, sabi doon, baptism is a manifestation of the Father's prevenient love, a sharing in the Son's paschal mystery, and a communication of new life in the Spirit. Pansinin mo, di ba, tatlo yun yung banal na santatlo, sa bautismo, inihahayag ng bautismo yung pag-ibig ng Diyos Ama sa binabautismohan at yung pakikibahagi sa misteryo paskwal ng anak at ang pagkakaroon ng isang bagong buhay sa banal na espiritu, o Espiritu Santo. Inilalapit nito ang tao para maging tagapagmana ng Diyos at nakakasama niya sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. Kaya sa bautismo, kasi mamaya matatalakay natin yun, pero bigyan na natin sila ng hiti. Sabi nila, ang bautismo lubog, kaya sila lubugan dun Wala talaga sila yung kahulugan ng bautismo. Yung tunay na ibig sabihin. Oo, yung sintido. Kaya sa atin, di ba, sa Katoliko, ang sintido ng bautismo yung bautismo ay manifestasyon yun ng pag-ibig ng Ama, pakikibahagi natin sa misteryo paskwal ng anak,
at ang pagkakaroon natin ng isang bagong buhay sa Espiritu Santo. At nagiging tayo, tagapagmana ng Diyos, nagiging kaanib tayo ng simbahan. Diba? Tuloy mo, Brother Jay. This is how the church has understood its mission from the beginning, and not only with regard to adults. It has always understood that the words of Jesus to Nicodemus to mean that children should not be deprived of baptism. Jesus' words are so universal and absolute in form that the fathers employed them to establish the necessity of baptism. Ayan, sabi rito, ganito raw natin naiintindihan yung sinabi ng Panginoon doon sa 3:5 ng Juan, na malibang ang isang tao ipanganak sa tubig at espiritu, no? Na ang mga sanggol, ang mga bata hindi natin dinideprived o pinupuwera isinasantabi. Ayan. No, hindi natin pinupuwera kasi sabi nga ron, malibang ang tao. It is very universal, di ba? Pag sinabi kasing universal, referido yan sa lahat. Sabi nga nun, maliban ang tao. Ibig sabihin yan lahat. No? Kaya children should not be deprived of baptism. Hindi natin dapat i-etchapuera ang mga bata kagaya ng ginagawa nitong ating mga kaibayo sa pananampalataya. Tuloy mo, Brother Jay. And the magisterium applied them expressly to infants. The sacrament is for them too, the entry into the people of God and the gateway to personal salvation. Yung binasa natin sa sulat, John Paul II, Instruction on Infant Baptism, Pastoralis Actio of the Sacred Congregation for the Doctrine of Faith, October 28, 1980. Ayun, di ba? Napakaganda nung kahulugan, di ba, Brother Tony? Ng bautismo sa ating mga Katoliko. Ewan ko bakit tinatanggi nila yung isa sa mga aral na yan ng mga sanggol. Ito pa, meron pang isa tayo dito tungkol naman to sa kasi sa atin buhos, di ba? Meron din tayong ano man tawag doon, wisik. Meron din naman tayong lubog. Sa kanila kasi lubog, kaya nakalubog sila Kasi mga yung lugar na yun, mga bahain yung mga lugar na yun. Pero ang ipinagtataka ko lang, Brother Arnold, sila, biblical daw sila. Wala naman silang mababasang lubog sa tubig. Bakit sila lubugan ng lubugan? Hayaan mo sila mamaya makikita nila yan na bakit mahilig sila sa lubog. Ayan. Sabi rito ni Pope Paul VI sa Ad Totam Ecclesiam noong 1967, sabi niya, concerning matter and form, baptism by immersion, pouring, or sprinkling, together with the Trinitarian formula, is of itself valid. Valido raw, ang sabi ng Katoliko. Ang alin? Yung paglulubog, pagbubuhos, at pagwiwisik. Kung ang kasama nito ay yung Trinitarian formula. Kasi merong iba, Brother Tony, di ba, nagbabautismo sila hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron o yung pinuntahan lang natin, yung ET, yung mga ET, hindi sila nagbabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng kanino Espiritu lang pangalan? Santo. Pangalan ng Panginoong Jesucristo lang daw. Kasi yun lang yung nabasa nila doon sa Biblia. Kaya yung pangalan daw, pag sinabi raw Ama, Anak, Espiritu Santo, pag sinabi mo raw Jesucristo, magkakasama na rin yun. Kaya yung pangalan ng Ama, Jesucristo, yung pangalan ng Espiritu Santo, rin, Jesucristo rin. Kaya ang utos ng Panginoon tatlo. Kaya ganun ang mahilig talaga silang magbawas Ito nga sa atin pinapaliwanag natin, merong buhos, merong wisik, meron ding lubog. Pero gusto nila lubog lang. Ay, sa kanila nga mahilig sila sa baha yung mahilig sila sa baha. Kaya sila, yung mga aral nila parang alipunga. Ayun, mahilig sila sa baha. Anyway, tuloy natin. Pero mabibigat din silang tumutol, di ba? Mabibigat silang tumutol. Kagaya nitong isang ating kaibigan, mga kaibigan nating magagaling tumutol. Ano ang sabi nila? Pakibasa mo muna nga yung talata nila ron sa Biblia. Dito sa Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas,
Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ano paliwanag nila dyan sa talatang yan? Sabi, malinaw na malinaw daw, para ang isang tao mabautismuhan, kailangan turuan muna. At pag naturuan, tinanggap ng buong puso yung turo bago bautismuhan. Ano paliwanag? Yan ang paliwanag Yun nila. ang Mas paliwanag maganda, nila. basahin mo yung paliwanag Ito. nila. Hence, in order for one to be baptized, he should first be taught the true words of God. And after being taught, he should prove that he firmly believes in God's teaching. Ang sabi niya, pagkabasa ng 16:15, di ba, Brother Tony? Oo. Sabi niya, para ang isa ay mabautismuhan, kinakailangang turuan muna siya ng mga tunay na salita ng Diyos. At pagkatapos na maturuan, kailangan patunayan niya na siya ay lubos na nananampalataya sa aral ng Diyos. Yun daw yung sinasabi doon sa talata. Kailangan, para bang pamantayan, na ang isa ay kailangan munang turuan. Kasi yun yung nabasa nila. Ano pa yung isa? Dalawa yan. Instead of being baptized, infants and children in the Church of Christ are offered to God by means of prayer, as what our Lord Jesus Christ Himself did to the children who were brought to Him, as it was written in Matthew 19:13-15. Yan ang sabi dyan. Yung inilapit sa kanya yung mga sanggol yan no? Pagkatapos sabi, wag niyo silang pagbawalan, sabi ng Panginoon doon. Basahin mo nga. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at wag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Ayun, ang sabi nila, dahil daw doon, Brother Tony, inihahandog na nila yung mga sanggol. Para bang yung sa lumang tipan, di ba? Inihahandog. Nagdadala rin kaya sila ng bato-bato, nagdadala rin kaya sila ng tupa, nagdadala rin kaya sila ng mga ganon. Hindi. At tinutuli rin nila yung mga sanggol pag dinadala sa templo. Hindi. Ikawalong araw, tiyak hindi. Hindi hindi nila sinusunod din naman yun Pero ang tawag nila, kinopya nila roon sa lumang tipan na paghahandog, di ba? Sa mga Hudyo yan. Mga Hudyo yan. Oo. Di ba, sagutin natin naman yung kanilang mga atake. Sabi roon sa Marcos 16:15 hanggang 16, pamantayan daw yon na kailangan turuan muna. Ayan kailangan turuan muna at sumampalataya, pagkatapos babautismuhan. Yan daw ang pamantayan. Tama ba sila ron o may tama sila ron? Ate, palagay ko, Brother Arnold, may tama. Kasi ang tinutukoy dito, nakalimutan siguro ng ating mga kapatid na nahihiwalay sa pananampalatayang Katoliko. Tandaan natin na historically dumating ang Kristyanismo, ang mga tao noon iba't iba ang relihiyon. Kaya kinakailangan turuan muna bago bautismuhan. Bakit? Kinakailangan pasakop ka kay Kristo. Ang mga tao nun din naman sakop ni Kristo. Pero hindi nangangahulugan na itsapuera yung bata, Brother Arnold. Ibig sabihin, mali sila at hindi sila tama. Mali ang pagkaunawa nila. Mali ang pagkaunawa nila, application nila. Kasi dito nga sa talata, kung pero Brother Tony, hindi natin tinututulan yung nakasulat sa Marcos 16. Tama. Hindi naman natin tinututulan. Alin ang tinututulan natin? Ang tinututulan natin, ginamit nila yung Marcos 16:16 para lang daw sa matatanda kailangan turuan. Pero hindi ganoon ang kalooban ni Kristo. Ang tutol natin doon yung ginagawa kasi nilang pamantayan. Oo. Pag ginawa mo ng pamantayan, sabi nila, pamantayan daw kailangan turuan, kailangan sumampalataya, pagkatapos tsaka babautismuhan. Papaano naman? No, meron ding isang pamantayan na baligtad naman dun sa sinasabi nila. Oo. Meron baligtad naman. Dito naman sa kabila, babautismuhan mo muna bago mo tuturuan. Ibig sabihin parang yung ginagawa ng Katoliko, no? Pamantayan din yan dahil utos din yan ng Panginoon. Pakibasa mo, Brother Jay. Dito sa Mateo 28 at 19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila
na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Oh, nakita mo, Brother Tony. Maliwanag, di ba? Alin ang nauna, yung bautismo o yung turo? Yung bautismo. Nauna yung bautismo. Mukha ngang ito, yung aral nila, alam mo, dapat sila, bago sila magbigay ng konklusyon, pag-aralan muna nila maigi yung ebanghelyo, di ba? Para hindi kumontra. Oo, para hindi sila magkakandamali-mali. Kaya nga yung aral nila tuloy, nasasabi tuloy natin na hindi tama at hindi maganda yung konklusyon na palagi nilang ibinibigay. Kumukontra sa ibang talata, maipakita lang yung kanilang sariling ano, ang tawag mo ron, may tawag ka ron yung accommodation, 'di ba? Kasi ganito yung ginagawa namin, kaya basa kami, hindi nila alam, dapat pala kailangan universal. Kagaya ng tinuturo ng Katoliko, no? Very universal. Ang sinabi niya, malibang ang isang tao ay ipanganak. Yung salita ng Panginoon universal, kaya sa lahat. Ibig sabihin, hindi sinasabing matanda, uugod-ugod o kaya binata, dalaga, kundi tao. Ibig sabihin yan, universal yun lahat. Universal. Yun yung turo ng Katoliko. Kaya nga, mali na naman sila rito. Kailan ba sila tumama pag tayo nagpapaliwanag? No? Pero pag nagpapaliwanag sila sa TV, alam mo, pag sila nagpapaliwanag sa TV, kala mo lahat o sinasabi nila, kala mo tama. No, kung ang makakapakinig, halimbawa, hindi naman yung kagaya natin, hindi naman sa nagmamalaki tayo, no? Tayo bilang Katoliko, no? Hindi naman kagaya natin ang makakapakinig sa kanila. Ang iisipin ng tao, ano yung sinasabi nila? Tama. Pero kung ang makikinig kagaya natin, iba yung iniisip natin. Iniisip natin, puro sila tama. Meron silang tama. Lagi silang tinatamaan kasi. Oo, di ba? Okay. Pangalawa, sabi nila, yun daw sanggol, iniaalay lang. No, hindi nila, para silang Hudyo, no, kinokopya nila yung Hudyo. Alam ko meron kasasabihin diyan Meron mga taong nagkukunwaring Hudyo. Itong pag-aalay ng sanggol, mga mahal naming tagapakinig, ay ugali o tradisyon yan ng mga Hudyo. Ang sistema nito, Brother Arnold, ito naghuhudyo-hudyuhan na hindi naman Hudyo, may babala ang Biblia. Pakibasa, Brother J sa Apokalipsis 3:9. Ayan. Apokalipsis 3:9. Narito. Teka, Brother J, yan ba naghuhudyo-hudyuhan? Ibig sabihin, kinokopya nila yung sinasabi yung ginagawa ng mga Hudyo. Nagpapaka-Hudyo sila. Tama. Ang pamamaraan ng Hudyo, bagamat sila ay Pilipino, ginagawang Hudyo. Narito, sa 3:9 ng Apokalipsis, narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi kundi nangagbubulaan. Ayan, maliwanag. Ano raw sila? Nagbubulaan. Nagsisinungaling. Kaya nga sabi nila paano hindi sila nagsisinungaling? Kasi kung susundan mo yung argumento nila, sa kanila inihahandog. Nga naman para maging safe sila Safe sila na kasi ang sanggol talaga sa lumang tipan, inihahandog yan. Para nga namang safe yung kanilang aral, yung argumento. Pag tinanong sila, makakasagot sila. Meron ka mababasa, ito ngayon ang tanong natin, saan mo sa bagong tipan mababasa na ang sanggol ay inihahandog maliban sa Panginoong Hesukristo? Kasi ang Panginoong Hesukristo kasi kailangang magpasailalim siya sa batas ng Hudyo di ba? Kailangan magpailalim siya ron, kaya kailangan ihandog siya. Ngayon, bukod sa kanya, meron pa ba sa bagong tipan na inihandog na iba? Sa ating Panginoon. Sa ating Panginoong Hesukristo. Meron pa ba? Problema nila 'yan. Problema nitong mga nagbubulaan, mga nagbubulaan ng bibig, baka naman nalason. Mga nagbubulaan pala. Kaya nga pag hinanapan kayo, mga kababayan, saan mo mababasa ng letra por letra sa Biblia na ang sanggol ay binautismuhan? Aba, ang tanong, sabi nga ni Brother Tony, ay maaaring sagutin ng kapwa tanong. Ang tatanong nila sa kanila, saan mo naman mababasa na ang sanggol ay inihahandog sa bagong tipan maliban sa Panginoong Hesukristo? Uunahan nyo ron kasi ang babasahin nun sigurado yung Panginoong Hesukristo di ba? Kaya kailangan careful din kayo doon sa pagsagot nyo sa kanila ng isa pang tanong, di ba? Ngayon, meron pa ba tayong sasagutin? Nasagot na yata natin yun, wala na.
Okay. Ngayon, meron silang ginamit na talata. Yung ginamit nga nilang talata dito sa Mateo 19:13 hanggang 15. Meron silang ano diyan eh. Meron silang kasi ang ginawa raw nila, sabi ang ginawa ika ng Panginoon ay pinatungan sila ng kamay at sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag ninyo silang pagbawalan. Hayaan nyo silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng Diyos. Yan ang tirada nitong mga ika na to. No, yun yung ginamit nilang talata. Di basahin niya natin yan, Brother Jay. Dito sa 19 ng Mateo at 14 hanggang 15. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ayan, meron ka bang nabasa doon na ang sanggol inihandog? Meron ka ba nabasa? Wala. Bakit ang sabi nila daw ang katibayan nila na yun paghahandog? Yun daw ang sinundan namin, ika. Sabi, 'di ba? Yun ang aming sinundan kung kaya't sa amin dinadasalan na lang ang mga sanggol. Ay may karapatan silang magpakahulugan diyan dahil sila ay mga propeta ng Diyos. Ano yun sa kanila? Sino may sabi? Sabi nila, ang ibig sabihin niyan talaga ay naghandog. Pero dahil kami mga propeta, meron kaming karapatan na magbigay ng ibig sabihin yan. Sabi nyo lang yun. Propeta naman talaga sila. Propeta na. Ayon sa Jeremias 14:14. Sige, basahin. Nang magkagayay sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila. Propeta pala yung mga yan eh. Galit ka yata eh. Hindi naman. Kasi itong bautismo na to, napaka ganda ng pagkakaano nito ng salansan eh. Para pang totoong-totoo yung sinasabi nila eh. Kaya nakumbinsi ako rito eh. Alam mo, pag binasa mo yung talata, mapapahiya ito eh, pag inunawa mo yung talata. Ang sabi kasi doon ng Panginoon, huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito, ang kaharian ng langit, di ba? Alam mo naman, pag sinabing kaharian ng langit ni Mateo, very Jewish kasi si Mateo, pag sinabi niyang kaharian ng langit, ibig sabihin, kaharian ng Diyos, di ba? Ngayon, pag inunawa mo yan, mas ang tawag natin doon sasampal na naman sa pagmumukha nila yung ginagamit nilang talata. Kasi nga, dito sa mga salitang itong ng Panginoon, mas napapatunayan natin na ang sanggol nga, kinakailangang bautismuhan. Sabi ng Panginoon, sapagkat sa mga ganito, ang kaharian ng langit. Ngayon, paano mapapasa kanila ang langit? 'Di ba? Paano mapapasa kanila ang kaharian ng langit? Meron ding itinuro ang Panginoon kung paano mapapasa kamay ng tao ang kaharian ng langit. Basahin natin sa 3:5 ng Juan. Ano sabi diyan? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano sa palagay mo, Brother Jay, ang tinutukoy dyan? Wala nang iba kundi bautismo. Ang sabi ng Panginoon? Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan yung bautismo. Ang sabi ng Panginoon doon sa mga bata, sa mga ganito ang kaharian ng langit. Kung sa kanila, papaano nilang matatamo? Sa pamamagitan ng bautismo. Kaya bakit pinagbabawalan nilang bautismohan yung sanggol? Ayaw nilang makarating sa langit. Yun naman pala. Bakit naman kaya ayaw nilang bautismohan ang mga sanggol? Ayan. Bakit ayaw nilang pabautismohan ang mga sanggol? No? Sa isang banda, bakit ayaw nilang pabautismohan ng sanggol? Ang itinututol nila ito, infant have not yet committed sins. Thus, baptizing infants is unbiblical. Ayun. Ayon sa isang pahayagan na nalathala noong Enero 2003
Volume 55, number 1, page 2. Anong pamagat? Ayan, pamagat niyan. Ang babasahin. 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 Bakit daw hindi nila binabautismohan ang sanggol? Dahil hindi pa raw Nagkakasala. gumagawa ng kasalanan. Ito rin yung argumento ni Tuch, di ba? Pare-pareho naman sila ng tono eh. Kaya lang sa paghingi nila ng pera, iba-iba yung dating. Pero pare-pareho lang na puro negosyo yung pinaggagawa nitong mga tao na to eh. Lalo na pagdating sa panunuligsa. Kasi pag sinisiraan nila yung isang aral ng Katoliko, lalo silang nadaragdagan ng napakaraming mga miyembro na galing ng Katoliko. Pag dumadami miyembro, dumadami pera, di ba, Brother Tony? Tama yun. Kaya hindi mo maiiwasan na tumuligsa tong mga tao na to. Ngayon, alam mo, merong ginagamit si Tuch na na Tuch? talata di ba? Na para patunayan niyang ang sanggol hindi dapat nabautismohan sa Ebreyo, di ba? Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Ayun, kaya hindi niya raw pinababautismuhan yung sanggol. Di ba? Yan. Ginagamit ni Tuch yan Tama. Sabi niya, kaya dahil hindi raw po pwedeng tumanggap. Sino naman may sabi naman dito kay Tuch na pagkabautismo tuturuan agad yun, pagkapanganak, di ba? Sa atin, pinababautismuhan yon. Pagkatapos matuturuan mo ba agad yun? Maliwanag nga yung talata bautismuhan muna. Ngayon, pag nasapat ng gulang, pwede nang tumanggap ng aral, tsaka ngayon aaralan yan. Di ba? At yung pagtuturo sa mga bata, ginagawa natin yan Oo. Tinuturuan natin ng Pero siya, katekismo. meron din, di ba? Meron siya. Gaya-gaya naman yan. At ang sama pa niyan, yung mga bata na yun, hinihingan din ng abulo yun. Aba, meron ding abulo yung mga bata. Yun naman pala, talagang to, negosyante. Pati yung mga batang walang hanap buhay, hinihingan ng ewan ko dito sa ketots na to. Ngayon, ito namang isa, itong kakambal niya na kaaway niya. No, ang sabi naman nila, hindi naman kasi nagkakasala pa Bakit naman kailangan, it is very unbiblical. Sabi nito, no? Malupit. Sino ba nagtuturo na yung sanggol nagkakasala na? Sino ba may sabi noon? Aba, ewan ko sa kanila. Ito naman tira ng tira, di ba? Ngayon, sinabi ba sa Biblia na yung sanggol nagkakasala? Hindi naman di ba? Pero bakit kailangang bautismuhan? Sinabi ba natin yung pag sinabi kasing ang sanggol ay walang kasalanan, ay ang sanggol hindi nakakagawa ng kasalanan, hindi rin naman nangangahulugan na ang sanggol walang kasalanan. Ayun. Meron 'yon. Totoo na hindi nakakagawa pa ng kasalanan. Tama yan, tama, oo. Pero hindi ibig sabihin, malinaw yung pagkapaliwanag mo, hindi ibig sabihin wala siyang kasalanan. Oo, kasi pag ganun ang naging katwiran natin, lalabag tayo dun sa sinasabi mismo ng Biblia. Oo, bakit? Ano ba yung sinasabi ng Biblia, Brother Jay? Dito sa Roma 5:12. Ano sabi dyan? Kaya nga kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sabi nila, pera raw dyan yung sanggol. No, ang lahat ay very universal na naman yung sinabi ni Saint Paul, di ba? Na lahat ay nagkasala. Sa kanila naman, pag sinabi pala yung lahat, hindi lahat. Pag sinabi naman sa kanilang hindi lahat. Parang baligtad talaga, malaki tama. Talagang sumasampal sa pagmumukha nila itong mga talata. Kaya lang nagtataka ako, parang hindi na sila nasasaktan. Paano sila masasaktan Ikaw ba naman, di ba, parang ganito yan pag ikaw manipis yung palad mo, pagkatapos pinagpala ka, alam mo, pinaghalo ka ng semento. Anong mangyayari doon sa palad mo? Magkakanda paltos muna yan. Paltos muna. Di ba, masusugat yan kasi manipis pa yung palad mo pag nag-ano ka, hindi kakayanin ng manipis mong palad. Ngayon, pag matagal ka na, halimbawa mga 3 taong ka na nagpapala, meron ng kalyo yan. Naku, kahit buong maghapon kang nagpapala, hindi maano yan,
hindi masasaktan yan kasi makapal na yung mga kalyo. Ibig mong sabihin, matagal nang nagpapala ng kasinungalingan to kaya makakapal na yung mga kalyo? Hindi, makakapal na yun, parang kalyo na yung mukha. Parang kalyo yung mukha nila sa kapal. No, kaya hindi na sila tinatablan ng batikos. Hindi na yan tinatablan. Manapa, kapag binatikos mo yan, ako babalikan ka yan. Yan naman, hindi lang naman yung mukha ang makapal, yung bulsa rin makapal na. Biruin mo ilang taon na, 19 ano ba yung Brother Jay? 1914. Ayun, di ba? Tagal na yung assembly. Peace of God. Diba? Kaya hindi na tinatablan, di ba? Ngayon, Brother Tony. Brother Arnold, may tumawag dito si Brother Carding, taga-Tondo siya. Medyo natawa ako kasi binigyan ng ang emphasis yung paliwanag sa Matthew 28, 19-20. Itong mga tao niya ito na tumututol sa bautismo sa bata, nagtataka ako. Ibig ba sabihin, bautismuhan niyo lahat ng mga bansa? Sinabi ba ng Diyos, o Amerika, babautismuhan kita, Australia, babautismuhan kita, o ikaw, England, babautismuhan kita? Ang ibig sabihin noon, pag sinabing mga bansa, lahat ng mga tao na nanirahan sa bansa, walang eksepsyon, kay maliit kay malaki, bautismuhan kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ni Brother Carding. Brother Carding, thank you. Katoliko siya. Katoliko. Katoliko. Marami pong salamat sa inyong tawag. Ngayon, tuloy natin na meron silang lusot doon, Brother Jay, pero bago natin ipasok 'yon, ano ba yung sabi diyan sa text? Meron pang texter dito. Ang totoo niyan, mga kapatid, mahilig sila manuliksa sa Katoliko, pero pag may nabasa tayong talata at may batayan, para silang natuklaw ng ahas. Sabay sabi, meron pala nun. Ang ganda. Sino yung nag-text niya, Brother Jay? Ito si Brother Richard. Si Brother Richard. Ito naman sa akin, si Brother Romy. Ang sabi ni Brother Romy Castro, kulang-kulang kasi kung magbasa ng Biblia ang mga lubog. Ibang sekta na yan. Ang babasahin, teka lang ha. Ayan, yung pa yung isa. Ang babasahin lang yung isang talata, pagkatapos hindi na raw yung yung iba. Kaya pag meron ganun din, halos pareho yung kanyang sentido dun sa sinasabi natin. Anyway, tuloy natin. Ngayon, ito nga sinabi natin, nasabi rito, ang lahat ay nagkasala. Aba, meron niyang argumento, lulusot yan, Brother Tony, Brother Jay. Lulusot sila. Ngayon inaamin nyo ng mga Katoliko na lahat nagkasala. Si Santa Maria, si Santa Maria, tao, meron din siyang kasalanan. Yan ang ipapasok ngayon nilang argumento kontra doon sa argumento natin. Nag-aargumento sila na ibig sabihin pumapayag na sila. Pumapayag na sila. Pag sumagot sila ng ganon, mga kababayan, payag na sila. Naghahanap na lang sila ng butas. Sa aral nating Katoliko. Kaya lang, pag naghanap ka kasi ng butas sa Katoliko, wala namang butas Kasi meron tayong sagot doon sa lahat ng mga batikos nila. Para silang naghahanap ng butas sa isang kumot na buo. Napakaganda naman ng iyong mga... Para si balagtas ito Diba? Alam mo, sa Biblia kasi, sinasabi naman ng Biblia kung sino yung may pribilehyo sa wala Halimbawa, ang sabi ni Apostol Pablo, alam kaya ni Apostol Pablo na si Jeremias banal sa sinapupunan pa lang ng nanay niya? Alam ni Pablo yun, pero in general sinabi niya, lahat nagkasala except doon sa binigyan ng privilege ng Diyos. Halimbawa nga yun, si Jeremias. Si Santa Maria naman, pinagpala ng Diyos yan, diba? Sa 1:42 ng Lucas, diba? Babasahin mo pa ba, Brother Jay? Hindi na. Diba? At marami pang iba, at ang ating Panginoong Hesukristo, pag sundan nyo naman, ang Panginoong Hesukristo, tao rin, lahat may kasalanan. Ganito rin ang katwiran nila dyan lahat nagkasala, lahat ng pero kay Kristo. Di meron din. Hindi alis yung may salitang lahat. Meron din. May exemption pala yung pero lahat tingnan mo tingnan mo to. Tingnan mo tong mga to. Ano to kontra rin sa kanila. Parang yung, halimbawa, bawal kumain ng dugo. Diba? Pagkatapos, tutulig sa inyo mga Katoliko, ang Katoliko nagbabawal kumain ng lamangkati. Diba? Tinutulig sa nila tayo, bawal daw kumain, tayo raw, nagbabawal daw tayong kumain ng lamangkati. Tayo raw, yung aral daw ng demonyo, nagbabawal kumain ng lamangkati o yung mga pagkain galing sa lupa, diba? Pagkatapos,
kapag naman sila nagtuturo, bawal naman sa kanila yung dugo. Kumain ng dugo. Bawal kumain ng dugo. Ngayon, pag binabatikos mo yung pagkain ng dugo, ang sasabihin nila, aba, pinagbawal ng Diyos kaya bawal. No, kaya nagbabawal kami. Sabi naman natin Katoliko, pinayagan naman ng Diyos kaya kumakain kami. Hindi, nagbabawal kayo, aral kayo ng demonyo. Di ba pag nagbabawal kumain, aral ng demonyo? Sila nagbabawal kumain. Di aral din sila ng demonyo. Ganito rin naman dito. Kapag ang usapan natin, bautismo sa bata, ang sasabihin nila hindi pwede kasi wala pang kasalanan yung sanggol. Kapag ang usapan naman tungkol sa Birheng Maria, ang sasabihin naman nila, hindi, ang lahat ng tao nagkasala. Di ba? No? Ewan ko ba kung paano sila mag-isip. Ito naman kaya, paano kaya silang mag-isip? Siguro yung sanggol sa kanila, para sa kanila, hindi tao yun. Kaya yun hindi kasama sa lahat ng nagkakasala. Kung naman kawawaan, kinawawa mo na, ano kaya sa kanila yun? Hindi kasi sabi ng Biblia, lahat ng tao nagkasala. Ang sanggol hindi nagkasala kasi hindi na kailangan bautismuhan. Kasi hindi nagkakasala. Sabi ng Biblia, lahat ng tao nagkasala. Ang sabi ng Panginoong Hesus, maliban na ang isang tao ay mabautismuhan, di ba? Ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi niya yun, no? Maliban ang tao. Para sa atin kasi, ang sanggol, tao yan. Naman. Diba? Kaya binabautismuhan natin. Kahit naman sinong matinong tao ang kausapin natin, pag tinanong natin kung ano yung sanggol. Ayaw nga nilang bautismuhan kung ayaw nila, isa lang ang naintindihan natin doon. Baka para sa kanila, yung sanggol, hindi tao. Ano yun? Aba, ewan ko sa kanila kung ano. Paano nila kinukonsider yung sanggol? Sagutin niyo po. Gusto ko marinig yung sagot niyo naman. Sumagot naman kayo. Yung po ba sanggol, tao o hindi? Yan, magandang tanong. Pero pag ganito yan, sasagot yan. Sasagot. Ang sasagot niyan, ang sanggol, ano yan? Tao yan. Di pwedeng bautismuhan. Ayan. Talo sila ron. Pag sinabi nilang tao, syempre pwedeng bautismuhan. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, malibang ang tao may ipanganak ng tubig at espiritu. Paano pag sinagot naman nila, ang sanggol hindi tao yan? Kung hindi naman tao yung sanggol, ano yan? Alien. Di ba? Kasi yung tiyanak, sanggol din yun di ba? Sanggol din, kaya lang namatay. Di ba? Yung sabi ng mga sabi-sabi rito sa Pilipinas, yung tiyanak, di ba? Yung umuuha. Sanggol din yan maliban na lang kung tiyanak. Yan ang problema nitong mga mga mangangaral na to. Ako lang talaga natatawa ko kapag ang usapin sa bautismo ng sanggol, sinasabi nila walang kasalanan yung sanggol Di na natutuwa lang ako sa aral nila. Pero pag ang usapin naman tungkol sa Birheng Maria, sinasabi nila lahat ng may kasalanan, pati yung sanggol. Di ba? Kaya ewan ko ba? Magulo yung argumento nitong mga tao na to. Ang problema nga kasi sa kanila, di ba? Ang problema sa kanila, hindi sila hindi nila ipinapaliwanag sa kabuuan yung Biblia. Kasi kapag kapiranggot, pulot dito, pulot doon, kapiraso dito, kapiraso dyan, mamumroblema ka kasi baka yung itinuturo mo ngayon, mayroon palang kontra sa kinabukasan. Ngayon, tigilan na natin itong mga grupong ito. Lipat naman tayo sa iba. Sa ibang grupo naman tayo. Dami nilang mga tumutuligsa. Dito naman sa yung isang tuligsa, no? Yung kailangan lang daw, ano sabi nila, Brother Jay? To change the form, purpose, meaning, or administrator of baptism is disobedience and heresy. Look at the word baptize. It means to dip. The Holy Spirit did not say rantizo, to sprinkle, nor ekeo, to pour. The King James Version did not translate the word baptizo, but transliterated it. The Episcopalian king wanted it that way. Dito yung nakasulat sa The House of God, Baptist Distinctives by Franklin Godso, page 124. Ito naman mga Baptist, sana nakikinig sa akin yung aking mga tiyahin at mga tiyuhin ng mga Baptist. Magandang gabi sa kanila. Mga Baptist sila. Sila naman, sumusunod sila ro sa titik. Kasi ang sabi ro sa titik, ibig daw sabihin ng baptism o baptizo, ilubog. Kaya sa kanila, lubog. No? Palagi na lang lubog. Kaya maliban sa lubog, wala nang iba. Kasi yun daw ang sabi
ni King James, yung hari nung yung King James, yung Episcopalian king, ano. Hindi na sabi ni Kristo. Sabi na ng hari. Otos, di ba babali? Sundin niyo ako. Alam mo, itong libro na to, ito yung pang-apologetics nila. Pasirox naman. Malupit pala yan. Oo, pandibate nila. Sa sobrang ang kalupitan, ang kanilang otoridad, yung hari. Uli rin. Hari na kung ano ba naman magandang gabi pa naman ako dun sa mga Baptist. Hindi pala magiging maganda yung gabi nila. Okay, may natanggap naman tayo, Brother Alon, tawag sa telepono. Ito ang tawag ni Mr. De La Cruz na nakatira sa Tayuman. Ang sabi niya, Brother Tony, pakisabi mo kay Brother Arnold na isi-share ko ito. Sa akin lang pananaw, yung tubig at espiritu, yung tubig, bautismo, yung espiritu, compel. Yun anya ang tama. Maganda yan, brother. Brother De La Cruz, salamat uli. Okay, salamat sa inyong mga share. Ayan. Ngayon, punta na tayo rito doon sa salitang baptiso. Alam mo, ito kasi maraming may Doctor of Divinity rin to. Meron tong Didi sa hulihan, no? Ay, may Didi. Oo, may Didi. Doctor of Divinity. Ayan, medyo Brother Tony, iwanan mo muna yung yung bayan mo sa Samar. Medyo lambutan mo ng konti sa Tagalog. Didi. May kahulugan yun. Doctor of Divinity? Hindi. Divinity. Ayan. Sagutin na natin. Alam mo sila. Kapag nagtuturo sila ng grammar o balarila, napakagaling nila. Dapat alam niyo sa inyo, magturo na lang kayo ng grammar. Huwag na kayong magturo ng Biblia. Kasi sabi nila, dahil daw ang salitang baptiso ibig sabihin lubog, ito pa natatawag ko, it means baptize, it means to dip. Ano ba ibig sabihin ng dip sa Tagalog? Dip, D-I-P. Sausaw. Dapat pala isawsaw lang. Hawakan sa kamay. To baptize them. Dapat isawsaw nyo sila. Dapat pag binabautismoan nila yung magiging miyembro nila, talian nila sa kamay, tapos ihulog-hulog nila doon Isawsaw nila. Para isawsaw nyo sila sa ngalan ng Ama. Kasi yun daw ang ibig sabihin, it means to dip, isawsaw. Pero sa kanila, lubog. Alimbawa, di ba, yung pinag-uusapan natin, bumili ko ng turon. Tapos yung turon, merong suka. Oo, suka. Hingi ka nga ng suka at isasawsaw ko yung turon. Di ba? Ganun ang tama. Hindi naman, humingi ka nga ng suka at ilulubog ko yung turon. Hindi, humingi ka nga ng soka at bautismuhan mo yung turon. Yun ang ibig sabihin. Ayun, di ba? Kaya, alam mo, nagtataka ako rito sa mga to. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng mentalidad meron sila, no? Kasi nga, sabi nila, dahil ang ibig lang daw sabihin ng baptiso lubog, tapos sasabi naman nila deep, sausaw. Dapat sila, hindi nila nilulubog, sinasawsaw nila, di ba? Ang samang pakinggan, ano? Kasi raw, ibig sabihin ng baptiso is to dip. Ayan. Pero meron problema nila, meron tayong talata na ang pinag-uusapan, bautismo, pero hindi bautismo yung salitang nakalagay. Kung hindi ang nakalagay, wisik at saka buhos. So sa Griego kasi yung sprinkle is yung rantiso at saka yung lutro hugasan, 'di ba? Sa 10:22 ng Hebreo, pakibasa mo, Brother J. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ayun. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito ay bautismo, pero hindi niya ginamit yung salitang bautismo. Manapa, ang ginamit niya yung wisik at saka yung buhos. Di ba? Hugasan, hugas ang ginamit niya. Kaya nga, kung tatanungin mo yung mga unang Kristiyano noong unang panahon, 'di ba? Ito halimbawa, ang sabi rito sa isang kasulatang Kristiyano na isinulat noong 170 to 120 AD, 'di ba? Sino yan? Si Didache. Hindi naman tao kasi ito, si Didache. Kasi merong mga ngaral yung sumasagot bago mag-isip. Yung ano daw yan, Fathers of the Church.
Si Didache. Si Didache. parang tache. Oh, di ba? Di ba? Si Didache, di ba? Tinuwid naman siya nung kabilang grupo, Didache. At saka hindi father of the church yan. Yan ibig sabihin ng Didache, teaching of the 12 apostles. Ang sabi dito sa teaching of the 12 apostles, natatawa ko siya na Didache na yan eh. Regarding baptism, ang sabi, baptize thus, after giving the foregoing instruction, baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in running water. But if you have no running water, baptize in any other. And if you cannot in cold water, then in warm. Damo, pag walang malamig na tubig, pwede maligamgam. No? But if the one is lacking, pour the other 3 times on the head in the name of the Father and Son and Holy Spirit. Maliwanag na doon sa panahon nila, pwedeng buhos, di ba? Bakit mo binasa itong itong dokumento na to? Kasi itong dokumentong ito, ito yung pagtuturo nung mga unang Kristiyano, nung 12 apostol, yung mga unang Kristiyano noong 70 to 120 AD. Ang sabi ng mga scholar, napakalapit sa panahon ng mga apostol. Buhay pa si San Juan dyan. Buhay pa yung ibang apostol dyan. Bueno, bago tayo matapos at meron na lang tayong 10 minutos, napakabilis ng oras, Brother Tony. Napakabilis talaga. Ayon sa Biblia, ang mga kahulugan esensyal ng bautismo. Yung esensyal na kahulugan ng bautismo ayon sa Biblia. No, kailangang malaman natin 'yan di ba? Simulan natin dito sa Colosas 2:12. Ano ang sabi diyan, Brother Jay? Dito sa Colosas 2:12, ganito ang ating mababasa. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya. Yun daw bautismo, nangalilibing tayo, nakalakip ni Kristo, di ba? Nagiging kalakip tayo doon sa paglilibing kay Kristo at nagiging kalakip din tayo sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Ibig sabihin, pag binabautismohan tayo kung paanong si Kristo ay namatay, ganun kasama rin tayong namamatay. Nababago tayo, nabuhay siya. Nakakalakip tayo. Bukod sa dyan, ano pa yung ibig sabihin ng dito sa Galatia naman 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Ayan, ang sinasabi naman dyan, ibinibihis, yung nababautismuhan, ibinibihis si Kristo, di ba? Yan yung pangalawang kahulugan ng bautismo ayon sa Biblia, na naibinibihis ng sinumang yung sino mang binabautismuhan kay Kristo, ibinibihis niya si Kristo. Ano pang sabi dyan sa Biblia? Dito pa sa unang Pedro 3:21, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nangaligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Hindi lang pala sa pag-alis ng karumihan ng laman, kung hindi paghiling ng mabuting budhi. Yan. Ayun. Himihiling tayo, ang binabautismuhan, nagkakaroon ng isang mabuting budhi. So, meron na tayong 3. Una, nalilibing tayong kalakip ni Kristo. Pangalawa, ibinibihis si Kristo. Pangatlo, nagkakaroon tayo ng mabuting budhi. Pang-apat, dito naman sa Tito 3:5. Ano sabi diyan? Na hindi dahil sa magagawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Ayun, muli tayong ipinapanganak, kagaya ng sinasabi sa Juan 3:5, na tayo ipinapanganak buhat sa itaas. Pang-apat na yan. Diba? Yung pang-5, ang sabi naman dito sa Magandang Balita Biblia, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin o Malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kaya, yung mga nababautismuhan naman, nagiging kaanib ng iglesia. Ngayon, ito po ang tanong namin sa inyong mga hindi nagbabautismo sa mga sanggol. Ang tanong po namin ito, kung ang bautismo ay paglilibing nakalakip si Kristo, ayaw po ba ninyong makalakip ni Kristo ang mga sanggol sa bautismo? Kung ang bautismo ay pagbibihis kay Kristo, ayaw ba nating ibihis ng ating mga sanggol si Kristo?
Kung ang bautismo ay paghiling ng isang mabuting budhi kay Kristo, ayaw siguro nilang magkaroon ng isang mabuting budhi yung kanilang mga sanggol. 'Di ba? Kung ang bautismo ay sa bautismo ay nagiging bahagi tayo ng katawan ni Kristo, siguro ayaw nilang maging bahagi ng katawan ni Kristo yung mga sanggol nila. Kung ang sa bautismo ay ipinanganak tayong muli buhat sa itaas, siguradong ayaw nilang ipanganak na muli ang kanilang mga sanggol buhat sa itaas. Pag sinabi nila at pag tinanggihan nilang pagbabautismo sa bata, para nilang tinanggihan ng Panginoong Hesus. Doon sa utos ng Panginoon, huwag ninyo silang pagbawalan na magsilapit sa akin. Diba, Brother Jay? Ano masasabi mo doon? Simpleng-simple lang naman pala itong bautismo na ito. At ito'y kinakailangan ng bawat tao. At yung mga talata ng Biblia, angkop na angkop din dun sa batas ng dun sa aral ng Katoliko. Ibig sabihin, sa bautismo tayo nagiging kaisa nung simbahan na itinatag ni Kristo. Diba? Nagiging tayong kasama. Nakalagay naman din dun sa aral natin, joins them to the body of Christ. Kaya, diba, magandang kailangan. Nagulat naman ako sa iyo. Ano sasabihin mo, Brother Tony? Sa bautismo nga, Brother Arnold, sa aral natin, nagiging ampong anak ng Diyos, tagapagmana ng kaharian ng langit. Ayaw siguro nila yung bata pagharian sa langit. Ang tanong dito, Brother Arnold, to make it short, magtatapos na tayo. Papaano, mga kapatid, kung ang inyong mga anak ay namatay wala sa hustong gulang sa pamantayan sa pananampalataya ninyo? Paano kung namatay? Di patay. Papayag ba kayo na tawaging kayo nang bahalang tumawag, kung hindi pa sakop kay Kristo, labas na kami dyan? Ayan. Alam mo kasi tayo yun nga tinututulan nila. Tayo naman pwede sa ating buhos, pwede sa ating wisik, pwede sa ating lubog, di ba? Kasi ganyan naman yung mababasa mo sa Biblia. Halimbawa, dun sa sinabi ni Apostol Pablo, di ba? Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno, sabi ni Apostol Pablo, na sumunod kay Moises, silang naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Di ba? Yun daw bautismo, sabi, sa gayon na bautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat. Ganun kagulang yung yung Katoliko, di ba? Maganda yung napag-usapan natin sa klase niya. Diba? Bakit? Kasi magkakasama dyan yung wisik Pag umulan, pag umambon, wisik. Pag lumakas ang ulan, bumuhos ang ulan. Binuhusan. Pag hindi tumigil yung malakas na buhos na yon, babaha. Ano mangyayari? Lubog. Kompleto. Pero diba? hindi pwede sausaw, ha? Oo, walang sausaw. Anyway, bago tayo magtapos, gusto ko lang basahin itong sa Christi Fidelis Laici Berito, the participation of the lay faithful in the threefold mission of Christ as priest, prophet, and pastor finds his source in the anointing of baptism. Its further development in confirmation and its realization and dynamic sustenance in the Holy Eucharist. Ang sabi rito, sa binyag, tayo'y pinapahiran at nagiging kabahagi tayo ng misyon ni Kristo bilang pare, bilang propeta at bilang pastor, di ba? Tayong lahat ay nagiging kabahagi sa misyong iyan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit ayaw nating maging kabahagi yung ating mga sanggol sa misyon ni Kristo bilang pare, bilang propeta at bilang pastor? Sana po pagsanggol pa lang nahuhubog na yung paglago ng mga bata tungkol sa Kristiyanong kaalaman at nagiging mas malapit siya sa Diyos. Kaya nga po, yun ulitin ko yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 11:12, sa gayon na bautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat. Sabi po lahat ulit sa pagsunod kay Moises. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot sa huling panahon. Tinuturuan po tayo ng apostol, pati ang sanggol ay bautismuhan.